Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Bagyong Aghon nagpaduol na sa Eastern Visayas. Mga pagpanguwan ug pagpanugdog masinati lukop ka Bisayan hantod ugma. Pipila ka mga barangay sa Cebu City nang reklamo sa DPS kay di patas ang rasyon sa tubig. Absolute divorce bill giulagway sa CBCP nga anti-family ug anti-marriage. 54 anyos nga lalaki, sikop human giingong misuyo pug drugas aron mulagsik sa trabaho. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gibutyag sa Pag-asa Mactan nga nagpaduol sa Eastern Visayas ang Tropical Depression Aghon ug posible kining moglandfall ugma sa buntag. Giisa na sa signal number 1 ang Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte ug pipila ka mga lugar sa Luzon ug Mindanao. Matod sa Pag-asa nga ang sentro sa bagyo anaa sa gilayon nga 240 kilometros sa East Hiratuan, Surigao del Sur. Anaa usab sa 45 kilometros matag oras ang gikusgon sa hangin og 55 kilometros matag oras usab ang iyang pag-unos. Dugang sa Pag-asa Mactan nga lauman sa Visayas ang pag-uwan, pagpanugdog o pagpangilat hangtod pa ugmang adlaw. Pipila ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo nang reklamo sa Department of Public Services kon DPS. Tungod gini sa dili patas nga pagpanghatag sa supply sa tubig subay sa nasinating kainit sa panahon. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Nang reklamo na ang kabarangayan sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa dili patas nga distribusyon sa tubig, partikular na sa Department of Public Services nga lakip nga nag-apod-apod og tubig ngadto sa mga kabarangayan. Hinungdan nga naabot na ang reklamo ngadto sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa buhatan ni Konsehal Mary Ann de los Santos, dinayang gikadismaya nga dili patas ang pag-apod-apod og tubig sa mga kabarangayan ilabi na gyud sa barangay Lahog. Hinungdan nga iyang gipangyuan og pagpasabot ang Metropolitan Cebu Water District kung anong hangtod karon wala gihapoy tubig sa kabarangayan ug ang mga upland barangay. Particularly the Department of Public Service. Whereas while we commend the DPS for extending the much-needed help, it is unfortunate for some residents who complain of the uneven distribution, since some CTUs with more population are served less than smaller CTUs and other CTUs receiving repeatedly more instances compared to. Subay niini ang City Council pinaagi ni Los Santos miawag sa DPS nga makigalayon ngadto sa mga barangay kapitan alang sa pagrasyon og tubig. Kinatungod kay ang kapitan adunay igong kaalam sa mga dapit nga ilang tagsa-tagsa nga barangay nga mas nanginahanglan og tubig. The barangay being the most basic local government unit has a better knowledge and understanding of its respective demographics and location access routes. We wish to suggest that the distribution of water among residents of the different barangays be coordinated with the respective barangay chiefs in order to provide a more comprehensive and better distribution. Sa pagrasyon sa tubig sa DPS tungod kini sa kanghit sa tubig sa syudad dala sa grabing kainit sa panahon, hinungdan sa kakuwang sa tubig.
Shiri Zamay-Uy, CCTN News. Dili lang ang lakat sa panahon ang nahimong basihanan sa Department of Education kalabot sa pagpabalik na ngadto sa naandang nga school calendar karong tuiga. Apil na ang gikonsiderar mao ang pagpalambo usab sa tourism sector. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Department of Education nga dili lang kahimtang sa panahon ang hinungdan nganong ibalik na gyud ang karaang school calendar karong tuiga. Mato di Undersecretary Michael Poa nga apil sa giatagan ng konsiderasyon ang pagpalambo pa sa sektor sa turismo. Hinungdan nga namugna ang maong desisyon dili lang gumikan sa hangyo sa kadaghanan base sa mga surveys, apil na ang planong pagpalambo pa sa local tourism economy. Ilabi na nga mukusog ang maong sektor panahon sa ting-init kung diin magbakasyon gayud ang mga tinunan, mga magtutudlo ug uban pa. Apektado ang naghinapos karon nga tingklase tungod sa gipatumang suspension sa face-to-face classes nga dala sa grabing kainit sa panahon. Mao gipatuman nila ang online learning ug modular classes aron mapadayon ang pagtungha sa mga estudyante bisan pa man og suspendido ang face-to-face classes. Hinungdan nga ilang pakusgan ang digital infrastructure aron adunay mayong access sa internet ang mga tinunan ug di mabalda ang ilang pag-eskwela. Naaprubahan nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpabalik sa June to March nga school calendar human sa ilang panagsabot uban ni Vice President ug Education Secretary Sara Duterte. Gian Navarro, CCTN News. Department of Trade and Industry mupatuman og price freeze karong gipaubo sa state of calamity ang mga probinsya sa Central Visayas tungod sa El Nino. May pahinumdum sila sa mga retailers nga kinahanglang musanong niini. Ang kasayuran niatod pagbalik ni Gian Navarro. Bag-uhay lang gipaubo sa state of calamity ang mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol tungod sa dakong kadaot nga naangkon sa El Nino phenomenon. Mandatory nang ipatuman sa Department of Trade and Industry ang price freeze diin. Dili na may mong patasan sa kasamtangan ang presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado sud na sa 60 ka adlaw. Mato di Trade Secretary Alfredo Pascual nga striktong ipatuman ang suggested retail price sa mga basic necessities ug prime commodities. May pahimangno ang DTI nga di gyud ang magpatuyang ang mga manindahay ug retailers karong naangkon sa mga tao ang krisis nga dala sa grabing huwaw. Kung kinsa man ang nagprofiteering kun nagpatuyang o pagpaborot sa presyo, mahimo kining ireklamo ngadto sa DTI. They can be charged. Yun nga, sinabi kanina, issue ng show no cause order. At kung hindi satisfactory yung explanation, pwede silang ma-charge for violation of the Price Act. Ning simanaha lang, duha lang ka mga LGU sa Sugbo ang nipatuman og price freeze nga mao ang Tudela ug Toledo City nga puros na patuman ng daan sa state of calamity. Tungod sa bag-uhay lang nga mga developments, mopagawas ang DTI-7 og price freeze advisory sa sunod simana. Maong auhag sa ahensya sa mga maninday nga mosunod na lang sa maong lagda. So this is not a warning. We'd like to enjoin ang atong mga negosyante to respect the price freeze. It will only be for 60 days. After that, it will be lifted. So while we are in a state of calamity, let's support and let's respect the price freeze. Of course, kung nahay mo labag, then we will go after that. May bisita sa Sugbo karong adlaw ang mga kadagkuan sa DTI alang sa Visayas Town Hall Meeting diin gipangtuki ang mga isyung may labot ang mga gagmayng patigayon. Nya na panahon na gitunol usab ang mga negosyo assistance packages ngadto sa mga piniling beneficiaries sa Visayas. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, nitugot na ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa paghatag og 20 milyones ka pesos nga financial assistance ngadto sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kun CCCI. Gamiton ang mao nga kantidad sa nisgutang chamber alang sa programa niini. Ilabi na kini sa pagdugang sa kaalam sa gagmayng negosyo sa syudad sa natad sa Patigayon. Matod sa chairman sa Committee on Budget and Finance nga si Konsyal Noel Wenceslao nga ang CCCI katambayayong sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo pagpalambo sa ekonomiya sa syudad.
Mosunod, absolute divorce bill giulagway sa CBCP nga anti-family ug anti-marriage. Kano guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
So fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagkuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalalato pa. Maluitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, gihulagway sa Catholic Bishop Conference of the Philippines nga anti-family, anti-marriage o anti-children ang nauyunan sa Kongreso nga absolute divorce bill. Matod ni CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano nga usa ka dakong pagbudhi sa konstitusyon ang pagpalabang sa mao nga balaod nun. Hugot nilang gibarugan nga dili diborsyo ang solusyon aron masulbad ang problema sa usa ka managtiayon og pamilya. Dugang pa sa CBCP nga paigo paunta ang kasamtangan nga remedyo aron ayuhon unta ang naguba nga relasyon. Anaa sa 131 ka mga magbabalaod ang pabor sa diborsyon aron himuong legal ang panagbuwag sa magtiayon. Nitaliwa na si Monsignor Rodolfo Rudy Villanueva sa edad nga 83 anyos. Gikumpirmar sa Archdiocese of Cebu nga namatay ang inilang writer o composer sa takna nga alas 11:30 kagabi. Mas nailhan si Monsignor Villanueva isip kompositor sa pipila ka mga kanta sa simbahan. Gipaygayon karon ang haya sa patayng lawas ni Villanueva sa San Carlos Seminary College ug adunay misa matag alas 8 sa gabi. Mipadangat og pahasubo ang Archdiocese of Cebu ngadto sa pamilya, mga kabanay ug higala ni Monsignor Villanueva.
Moabot sa 65 ka mga kabus nga tinun-an ang dawaton sa dakbayan sa Mandawi alang sa ilang scholarship program alang sa school year 2024 o 2025. Ni tagana ang syudad nga naa sa 2 milyones pesos. Nahitabo sa miaging simana ang interview sa mga aplikante. Ang mga kwalipikadong benepisaryo makadawat og 17,500 pesos mataga semester o 35,000 pesos matag tuig pinaagi sa reimbursement. Sa nanglabay nga mga tuig anaa sa 30 ngadto sa 60 ka mga tinun-an ang benepisaryo sa scholarship grant sa Mandawi. Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpakig-alayon sa Philippine Obstetrics and Gynecology Society, mupahigayon og libreng screening and treatment karong Mayo 26. Subay gyapon kini sa Cervical Cancer Awareness Month karong buwana. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Human sa gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga human papillomavirus kun HPV vaccination sa nilabay nga semana, subay sa Cervical Cancer Awareness Month, laing aktibidad na usab ang ipahigayon karong Domingo. Sa pagpakig-alayon sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa City Health Office ngadto sa Philippine Obstetrics and Gynecology Society kun POGS, aduna na usab libreng screening og treatment batok cervical cancer nga ipahigayon karong Mayo 26 sa Hoops Dome. Alang kini sa mga kababainan nga nag-edad og 30 ngadto sa 60 anyos. Gibutyag ni City Councilor Emilio Galaroza nga ang maong screening susama ra gihapon kini og pap smear. Pero ang atong gi-use for screening is the VIA, visual inspection with acetic acid, pero ang imong equivalent ra pud siya sa imong pap smear kay dali siya. Gidugang ni Galaroza nga kung sa screening adunay masuspetsahan nga posibleng hinungdan sa cervical cancer, matambalan na dayon kini ilabi na nga nipasalig ang POGS nga magdala kini og tulo ka machine. If and when during the screening maka-pick up ta og suspicious or naay possibility of cancer, ato na din ang i-treat. This is again for free. Sigun pa ni Galaroza nga tumong sa mga usa ka adlaw nga aktibidad mao ang early detection. Sa giingon pa niya, ikaduha nga pinaka-common nga cancer sa mga babaeng mag-edad og 20 ngadto sa 40 anyos mao ang cervical cancer. 50% of the cervical cancer na late na bitaw ma-screen. So muna atong giahuha nga ang point ani nga early detection mas maayo kay kasagaran masakpa nato at a later stage na. Murang 50% of them nga far stage na ba, mga stage 3, stage 4. Lakip usab sa itanyag sa maong adlaw mao ang libreng breast mass screening. Karong Domingo, lauman ang 80 ka mga doctors nga mopartisipar sa mong screening aron moatiman sa gilauman usab nga 1,500 ka mga kababainan nga magpa-screen gikan sa nagkadayang mga barangay sa Lapu-Lapu City. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Programang Sugbo Babuyan ilusad sa provincial government sa sunod nga buwan. Subay kini sa gitinguha nga mas luwas nga pagpamuhi og baboy sa organic nga mga pamaagi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa panagtagbo sa mga mayor kagahapon, mas gingusgan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mas luwas ug natural nga paagi sa pagpamuhi og baboy. Pinagi kini sa Sugbo Babuyan sa limpyo ug hapsay nga tugkaran din ilang ilusad sunod buwan ug ipaagi kini sa usa ka indigay. Tinguha sa mong programa mao ang mas sustainable, mas natural ug mas hindlo nga pagpamuhi og baboy sa organiko nga paagi. Ang hagit nga atubangon sa mga interesado sa Sugbo Babuyan, dili gayud pakanon og commercial feeds ang mga baboy ug kutob lang sa mga organic materials. Kaysa mas natural nga pagpamuhi og baboy, mas masiguro ang maayong kalidad siyang karne aron himuong bantugan nga Cebu lechon. What I wanted to change was, I think kani closed gani gihapon. Ang basic manggod in organic hog farming is that they have, of course, organic food and all. Aside from that, enough sunlight. Aron mas daghan ang makasalmot, muhatag og insentibo ang Kapitolyo ngadto sa mga LGUs, barangays, purok ug mga kabalayan nga adunay labing nindot nga babuyan.
Ang mamahimong grand winner makadaog og mga dagkong papremyo nga giandam sa Kapitolyo. Aron makaapil, kinahanglan ang matag baboyan adunay sugbusog garden nga mo'y kakuhaan og organic materials nga ikapakaon ngadto sa baboy. Ug ang hugaw sa baboy mupaingon na mismo siyang garden isip fertilizer. Ako sad gi-emphasize nga magamit pud ni kay it is the better fertilizer ikumparar sa chicken dung. It has a higher pH level than other wastes sa other animals. So this is all a holistic effort. Danang gidiskurahin ni Gobernador Garcia ang pagpakaon og lamaw ngadto sa mga baboy sukad nga nitumaw ang African swine fever sa Sugbo sa miaging tuig. Mao pinaagi sa programang Sugbo Baboyan, hayan mas mapakusgan pag-usab ang pagsuporta ngadto sa mga manghimuay og lechon dinhi sa lalawigan. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 54 anyos nga lalaki, sikop human giingong misuyop og drugas aron mabaskog sa trabaho. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. For your internet connection and for the signal of your
offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, gilang hitman nga nalambigit sa daghang kaso sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay ug Naga patay. Human nakigpinusilay sa mga pulis nga nagsurveillance. Siya usab ang gitumbok nga responsable sa pagpusil patay sa grade 12 nga tinun-an sa City of Naga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang armadong tao o gila nga high-value target sa dakbayan sa Talisay. Humanin nakigpinusilay sa mga pulis alas 5 gahapon sa hapon sa Purukan Manchili, Barangay Kandulawan, dakbayan sa Talisay. Ang suspitsado nga nakigpinusilay sa mga pulis sa dakbayan sa Talisay mo si Albert Padayaw alias Pirut, hingko na pangidaron nga lumad nga taga-barangay Maghaway. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga binusad og monitoring ang ihaga mga personnel sa Drug Enforcement Unit subay sa kadaghan sa report nga ilang nadawat nga mibalik sa paggara ang illegal nga druga sa mga dapit. Apan siya ganabantayan sa suspitsado ang presensya sa mga pulis, nagpabutulang kinig kalit sa dala ni ini nga armas nga mahinungdan nga dunay binawsanay sa pagpabuto tali sa habig sa kapulisan sa suspitsado. Pipila ka gutlo ang minabay, ilang nakita ang suspitsado nga natumba kini daplin sa sapa nga samaran. Dali nila kini nga gidala sa Cebu South Medical Center alas 5:30 sa hapon. Apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Nakuha sa mga pulis ang usa ka kalibre 45 nga armas nga gigamit sa pagpamusil niya sa mga pulis. Lagip sa nakuha aga mga pinakiti sa ito ang shabu nga motimbang sa 12.35 gramos nga doon standard drug price nga 83,980. Dugang ni Paguyod nga si Padayaw nalabdigit sa mga kaso sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay. Netong Pebrero 22, 2024 sa alas 10:20 sa buntag, siya ang itumbok na nagpusil kang Juan Istamago Ordeñeza, 63 anyos sa sitio Kabangkalan 2, Barangay Bulacau. Pagka-Abril 14, 2024 alas 3 sa kadlawon, siya usab ang itudlo sa mga saksi nga nagpusil patay sa tinun-an sa grade 12 nga si Jasper Martinez Alegria, 18 anyos sa sitio Barak sa Barangay Inayagan sa Dakbayan sa Naga. Matod sa investigasyon sa Dakbayan sa Naga nga selos ang hinungdan human nga ang kanhi uyab niini miangka sa motor sa biktima. Ang mga kauban ni Perot lakip sa kita sa kanong kaso sa korte ug nagpaabot na lang sa warrant of arrest alang sa pagdakop kanila. Arnold Bustamante, CCTV. German national nga giingong nalambigit sa lapad nga illegal recruitment na sikop sa National Bureau of Investigation sa Sugbo. Nagpaila ang dinakpan isip tag-iya sa international school aron mabuhat ang iyang modus. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giila ang dinakpan nga si Ramon Hans Meyer, 48 anyos ug usa ka German national. Si Hans Meyer nadakpan sa sakop sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ni atong Miyerkules ngadto sa Macan Cebu International Airport tungod sa giingong pagkalambigit niini sa large-scale illegal recruitment. Gibutiag sa NBI Sebdo nga ang pagkasikop na gumikan sa usa ka request for investigation deferred departure incident sa Interagency Council sa MCIA. Naglambigit sa sospek og upat ka mga Pinoy, din ang usa niini usa ka Sugbuanon. Si Hans Meyer kinsa na nag-iya sa usa ka German language school sa Tagaytay. Giingong mitanyag sa mga biktima og vocational courses sa Germany. Diin sila mobayad og 11,000 euros o ana sa 700,000 pesos. Apan sa dihang molarga ra unta padung sa Germany, dihang ana ang mga tinun-an sa immigration counters nasuta nga dili authenticated ang ilang vocational training contract.
from our Philippine consulate. In short, they presented the contract before the BI officers. However, it has no authentication from our Philippine embassy. And that's the basis, that's the reason why that they were turned over to IACAT for further assessment and investigation. Matod sa NBI Sebdo nga base sa record sa Department of Migrant Workers, dili lisensyado si Hans Meyer sa pag-recruit alang sa overseas employment. Sinasabi lang na may vocational, pero yun na yun. Pagdating doon, ang purpose talaga is placement ng mga na-recruit to work there. Meron din vocational na courses na aabutan sila doon, pero yung target talaga doon is i-deploy sila sa trabaho na may kontrata itong si Ramon Hans Meyer. Apan gihimakak ni Hans Meyer ang pasangil matod ni ini nga legal ang iyang eskwelahan ingon man ang iyang recruitment. It is true I'm not registered by POA because this is a dual education training program. Explicitly, trainees do not fall under POA. They made a memo. They even refused to process them. But in my deepest heart, I love the Filipinos. And I wanted to open up this opportunity for the Filipinos. Ipahimangnuan ang mga Pinoy nga gustong mo-abroad nga siguradoon nga legal ang ilang sudlan o eskwelahan aron mapalayo sa mga posibleng illegal activities o maabuso. Being abused and subjected to life-threatening jobs or demeaning works, and that's the usual case that we have, how we call that, the repatriation of Filipino workers because they are not properly, they did not declare their true intention of traveling. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka 54 anyos nga lalaki nasikop sa buy-bust operation sa barangay Luriga, San Miguel, dakbayan sa Sugbo. Giangkon sa dinakpan nga mas mobaskog siya kung makasuyop na. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nadakpan sa mga sakop sa Parian Police Station kagabi ang 54 anyos nga lalaki atol sa buy-bust operation sa Sitio Riverside, Barangay Luriga, San Miguel sa dakbayan sa Sugbo. Gila ang subject nga si Vernito Alidon Contreras alias Pangi, taga Alviola Street, Barangay Tejero sa syudad sa Sugbo. Nakuha gikan kaniya ang 11 ka pakete sa gituuhang shabu nga motimbang sa 5 gramos nga adunay standard drug price nga 34,000 pesos. Apan hugot nga gihimakak sa sospetsado nga nakuhaan siya og illegal nga drogas sanglit ni adtong panahona, nagduwa matud pa siya og bingo. Dili usab siya nga mamaligya og illegal nga drogas, sanglit igo lang siya nga mogamit ni ini alang sa iyang trabaho tugod kay makusgan siya kung makasuyop na. Nabilanggo na siya ni adtong tuig 2017 sa kaso gihapon sa illegal nga drogas. Apan sukad nga nakagawas na siya, wala na siya mobalik sa pagpamaligya ni ini. Human gipasakaan og kasong illegal nga paghupot og pagpahuyot og drogas, gipaubos na sa chemical analysis sa PNP Forensic Unit ang mga nasakmit nga shabu. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakuryentehan ang usa ka 44 anyos nga lalaki nga nagtrabaho sa Kisame sa usa ka panimalay kagahapon sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Nasuta nga samtang nagtaod kini og metal furring. Nasabid sa maong trabahante ang secondary line. Matod sa Lapu-Lapu City DRRMO nga maayo ra hinuon ang panimuot sa lalaki, apan naluya ang lawas ni ini ug wala nay kusog sa pagnaog. Maong ni pahigayon og rope rescue ang Lapu-Lapu CDRRMO o gigamitan og spine board stretcher aron nga mapanaog ang maong trabahante. Gidali kini pagdala sa Lapu-Lapu City Hospital. Gipatuman ang community-based monitoring system ngadto sa siyudad sa Mandawi. Ang CBMS gisuta nga kahimtang sa mga Mandawihanon sa kabaranggayan o himuon nga basihanan sa paghatag og serbisyo nga mga programa o proyekto. Ang CBMS nagsurvey sa kahimtang sa mga mulupyo sama sa ilang gipuy-an nga mga panimay, access sa supply sa tubig, access sa sanitary toilet o lakip usab niini ang pagsuta sa datos pila ka out of school youth ug way trabaho, datos sa PWD ug senior citizens, teenage pregnancy ug uban pa.
Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.